sa ating AY service ngayong hapong ito. Sister Sandra, kamusta ka naman sa buong isang linggo? Okay naman, kasi ngayong week lang nag-start yung klase namin. Wait lang, medyo maingay. Wait lang po. Ayan, so ano po ulit? Ngayon lang nag-start kasi yung klase namin, kaya medyo okay naman. Ayun. Okay. Congrats pala sa mga mga estudyante na kaka-start lang ng kanilang mga ah, pasukan. At also sa mga gagraduate. Ang gulo na ng academic calendar. Hindi ko na talaga alam kung kailan magagraduate ang mga estudyante. Ayun. So, ako naman, ang aking mga blessings na tanggap ng ngayong linggong ito ay madami naman. Although marami rin akong mga pagsubok na napagdaanan. Lagi akong OT, tapos sobrang dami kong ganap. And pinagpapasalamat ko din na nag-birthday ang aking papa nung Monday. So, ano siya, milestone na rin siya sa amin kasi syempre, ayun, dumating siya sa ganong age. So, sana all. Sana, hindi ko alam. So, dami kong ginagawa, hindi ko alam kung 50. Ayun, so, katulad din po yan sa ating mga natatanggap na blessings, no? Ang ating topic ngayon ay may pinamagatang, shucks, hinahanap ko siya. Chapter 9 po siya ng ating True Revival. At ang name po niya ay, hinahanap ko pa. Ayan. Nasa pinakataas siya. Ayan, safeguarding the new experience. So, mapapakinggan po natin ang lahat ng mga yon sa mga darating po nating sequence ngayong hapong nito. Inaano ko rin po ang ating mga puso't isipan na maging center po ang ating Panginoon ngayong hapong ito. Muli po, happy Sabbath po mga kapatid. Happy Sabbath po mga kapatid. Tayo po ay sabay-sabay na mag-awitan. Awitin natin ang This is My Father's World sa hymn number 53.
opening song. Tayong lahat po ay tumayo. Awitin natin ang Fairest Lord Jesus, hymn number 131. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, all of God and man the Son, Thee will I cherish, Thee will I honor. Thou art my glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fair still the woodlands, robed in the blooming garb of spring. Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the woeful heart to sing. Fair is the sunshine, fair still the moonlight, and all that gleams starry host. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels can boast. Beautiful Savior, Lord of the nations, Son of God and Son of Man, glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine. Tayo po ay magalang na lumuhod para sa panalangin. Dear Heavenly Father, pinupuri ka po namin at sinasamba ang iyong dakilang pangalan, Ama. Papasalamat po kami sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin sa panibagong buhay. Ama, dinadalangin ko po ang mga kapatid na papunta pa lamang, sila po'y ingatan niyo. At dinadalangin ko din po ang mga participants, gayon din po ang speaker ngayon. Bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, Ama. No, po ikaw po ang maging center ng aming pagsamba ngayong hapon na ito. Ayan lang po ang samot dalangin, patawarin niyo po kami kung saan po kami nagkulang at nagkasala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Hello. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Sabbath. Yan. So, ngayon po ay ang ating Bible quiz ay Genesis chapter 18 to 19, no? So, naganda ba or nag-review ba ang lahat? Parang hindi Parang yung iba ngayon palang nagbabasa po Sayang. So, mamimigay po muna kami ng paper and lalagyan niyo po ito ng inyong pangalan at numbers from 1 to 10. Sana po ang bawat isa sa atin ay may dalang sarili-sarili nilang ballpen. Meron po ba? Maraming walang ballpen. Patulong na lang po, council.
Meron na po ba ang lahat? Yung mga wala pa po, pakitaas na lang po yung kamay. Guys, pasok na kayo guys and settle down na po. Sino pa po yung walang mga papel? Meron na po ba ang lahat? May mga papel na po ba? Ballpen po, meron na po? Manghiram yan. Okay na po ba? Ready na po mag-start? Mukhang ready naman na ang lahat, Sister Sandra. Question number 1. For our question number 1, who appeared to Abraham in the plains of Mamre? A. The Lord. B. 3 men. C. Lot. Or D. 2 angels. Again, who appeared to Abraham in the plains of Mamre? A. The Lord. B. 3 men. Or C. Lot. And letter D. 2 angels. Number 2. According to the 3 men, when will Sarah, Abraham's wife, have a son? A. In 5 years. B. Next year. C. In 10 years. D. In the near following months. Again, according to the 3 men, when will Sarah, Abraham's wife, have a son? A. In 5 years. B. Next year. C. In 10 years. Or D. In the following months. Next question. Kaya Rap, next question. Question number 3. What question did the Lord ask after Sarah laughed about her having a son? A. Do you not believe? B. Why did you doubt my word? C. Did Sarah not hear what I said? Or letter D. Why did Sarah laugh? Again, what question did the Lord ask after Sarah laughed about her having a son? A. Do you not believe? B. Why did you doubt my word? Letter C. Did Sarah not hear what I said? And letter D. Why did Sarah laugh? Question 5. Pabalik sa 3. Sige, after po natin matapos hanggang 10, balikan po natin yung ibang numbers. Question number Question 5. number 5 na po. Ay, 4, sorry. Tama ba? Yeah. Question 4. Who will the Lord sweep away and destroy the cities of Sodom and Gomorrah? A. Because they worship only idols. B. Because they rejected Abraham and God. C. Because their sin was grievous. Or D. Because they refused to repent. Again,
Why? Why will the Lord sweep away and destroy the cities of Sodom and Gomorrah? A. Because they worshipped only idols. B. Because they rejected Abraham and God. C. Because their sin was grievous. And D. Because they refused to repent. Question number 5. During Abraham's plea for Sodom, what did the Lord say? A. He would spare the city for the sake of Lot alone. B. He would give the city another year to repent. C. He would spare the city for the sake of 10 righteous people. And letter D. He would allow Abraham to choose its fate. Again, during Abraham's plea for Sodom, what did the Lord say? A. He would spare the city for the sake of Lot alone. B. He would give the city another year to repent. Letter C. He would spare the city for the sake of 10 righteous people. And letter D. He would allow Abraham to choose its fate. Question 6. Why were the men of Sodom unable to find Lot's door after surrounding his home? A. Angels led them away from the entrance. B. Ano yun? Fire from heaven frightened them away. C. They were struck with blindness. D. Lot shut the door and warned them. Again, why were the men of Sodom unable to find Lot's door after surrounding his house? A. The angels led them away from the entrance. B. Fire from heaven frightened them away. C. They were struck with blindness. And D. Lot shut the door and warned them. For question number 7, what instruction did the angels give Lot and his family as they fled? A. Flee. Don't look up and don't stop anywhere. B. Flee. Don't look down and don't stop anywhere. Letter C. Flee. Don't look back and don't stop anywhere. And letter D. Flee. Don't look sad and don't stop anywhere. Again, what instruction did the angels give Lot and his family as they fled? A. Flee. Don't look up and don't stop anywhere. B. Flee. Don't look down and don't stop anywhere. And letter C. Flee. Don't look back and stop anywhere. And last, letter D. Flee. Don't look sad and stop anywhere. Question 8. Where was Lot sitting when the two angels arrived? A. Front door of his home. B. Gateway of the city. C. Under the tree in Sodom. Or D. Back door of his home. Again, where was Lot sitting when the two angels arrived? A. Front door of his home. B. Gateway of the city. C. Under the tree of Sodom. Or D. Back door of his home. Question number 9. Where did Lot and his two daughters live after the destruction? A. Cave. B. Mountain. C. Valley. Or letter D. Zor. Again, where did Lot and his two daughters live after the destruction? A. Cave. B. Mountain. C. Valley. Or letter D. Zor. Question 10. What were the What were the names of the son born to Lot's daughters? A. Moab and Ben Ammon. B. Moab and Benjamin. C. Moab and Ben Zor. Or D. Moab and Ben Ami.
Again, what were the names of the sons born to Lot's daughters? A. Moab and Ben-Ammon. B. Moab and Benjamin. C. Moab and Ben-Zar. Or D. Moab and Ben-Ami. May mga numbers po ba na kailangan balikan? 1? Sige. Wala na? Sorry, okay na daw po. Okay na. Make sure po na may name yung papers natin bago po natin ipasa. Pakibigay na lang po sa Pakibigay akin. na lang po kina brother... Ano? Sleepless night.
Hello? Hello? Hello. Ayan. So, Amazing Grace. Ang ganda po ng kanta. Ayan, hindi ako kakanta. Ako ay mag-inspirational role call. Okay, so tayo po ay dadako na sa ating group dynamics. So, ako lang muna, JB. So, ano po kayo hahatiin ko po kayo sa 4 na grupo. So, ang title po ng ating inspirational roll call ay Keep the Fire Burning from Revival to Action. So, next slide. Ayan. So, ito po yung aking key text na nakita. 2 Timothy 1 verse 6, For this reason reminds you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. So tayo po ay patuloy na mag-alab sa ating mga natatanggap na blessings at spiritual fire. So yun po ang ating topic ngayong hapong ito. So, yun nga po sinabi ko kanina, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. So, para mas madali, hindi na lang po ako mag 1, 2, 3, 4. So, from here hanggang kay Lola. Dito po yung group 1. Tapos yung group 2, lahat ng mga nandito. Ayan. So, dito naman, since nandito na rin naman ang lahat ng women's, kayo na po ang group 3, tapos kayo na po ang group 4. Okay? So nakikita nyo po dito sa ating mga gilid, meron tayong Manila paper at may nakalagay na station. Station 1, 2, 3, and 4. Kayo po ay iikot. So hindi po tayo nakaupo lang ngayong hapong ito. Tayo ay iikot from station to station. So parang VBX ang dating. So, okay, explain ko kung anong meron sa mga stations. So, punta kayo sa next slide. Next slide. Ayan, Station 1. Ano bang meron sa Station 1? Pinamagatan ko siyang, Where does the fire fade? So, para mas maganda, tayo ay basahin natin ang Bible at basahin natin kung ano yung nakalagay sa Hebrews 2 verse 1. After nyo po mabasa yan, so ang objective nyo po ay identify the reasons why spiritual revival fades after a strong experience with God. So ano po ba yung mga bagay-bagay na nawawala, ay nagkakos ng ating paglamya sa ating spiritual life? So, list 5 reasons why people lose spiritual fire. So yun po yung ilalagay natin sa Station 1. Station 2, yan. So, staying connected to the fire, yun yung title. And matatagpuan ito sa John 5:15 verse 4 to 5. Ang objective sa Station 2, discover practical habits that keep spiritual revival alive. So, ang mechanics po, list 5 habits to help you stay close to God personally. So ano ba yung mga habits? Siyempre may mga habits tayo, daily habits na ginagawa natin araw-araw. Nagagawa rin po ba natin yon na maisingit ang mga bagay na para mag-close tayo, maging close tayo sa ating Panginoon? So ilista po natin siya sa Station 2. So Station 3,
title no, Light That Must Be Shared. And matatagpuan siya sa Matthew 5, verse 14 to 16. Ang objective nito ay turn revival into action through outreach and services. So ang mechanics po, gagawa po kayo ng 2 outreach programs. So marami po tayong mga outreach programs sa ating church, di ba? So pwede, ito na ang chance na gumawa tayo ng siguro current or makabago. Kayo po ang bahala. Yung nanais nyo po sa grupo nyo. So ilalagay nyo po yung activity name, kung sino yung target nyo na mga tao, yung action. So may target kayo, anong gagawin nyo sa mga taong yun? And kung kailan nyo po gagawin niya. Kunyari ako, gusto ko bloodletting. So every quarterly ko lang siya gagawin. And ang mga gusto kong i-reach ng mga tao is yung mga healthy people at yung ibibigyan ko mga hospitals. Parang ganun ba ng outreach programs? So Station 3, Station 4. Ayan, from blessings to responsibilities. At matatagpuan ito sa 1 Corinthians 3 verse 9. Help members see that every believer is a worker in God's mission. So, since marami naman kayo sa ating grupo, kailangan ko lang ng 7 talents. Marami tayong talents, di ba? So, saan natin gagamitin? Sa ministry. Yun ang dapat na malalagay sa Station 4. And after that, next slide. Ayan, ito yung group activity. Pangkalahatan na siya. So, every group, kailangan ko ng 2 representative, tapos ibibigay niya ko ano yung best station. And also, dapat makapag-isip kayo ng group commitment statement. So, ano bang ibig sabihin yan? Parang ano ba, sa buwang ito o sa natitira pang taong na ito yung gagawin ko or gagawin ng buong grupo. So, siguro, magpe-pray ako for the whole year, tuloy-tuloy, walang mintes, o magbabasa ako ng Bible, parang ganun ba? So, yun yung commitment service na parang gusto kong makita. Or covenant. So, mamaya po, yun po yung inaasahan ko. So, tayo po ay pumunta na sa mga station. So, pag group 1, station 1 siya magsa-start. Tapos group 2, station 2. And pa-clockwise siya. So group 1, after ng station 1 niya, punta siya sa station 2, station 3, station 4. Yan, iikot tayo. Tapos ang duration lang niya ay every 5 to 7 minutes. So gawin ko na lang 6 minutes na lang per stations para calculated pa rin yung time natin. So, okay guys, meron ba tayong timer? 6 minutes lang per station. So tayo po ay magsimula na po mga kapatid. Nagets naman po ba? Meron naman bang mga tanong? In-explain ko na per station kasi para mas mabilis yung ano natin. So magbibigay ako ng mga nakasulat naman yung instructions sa per station. So magbibigay ako ng mga pentel pen per station, per group. Ito po sa group 4. Ayan, so punta na po sa mga stations, mga kapatid. Tayo po ay may limited time lamang po. So yan, ayun po yung station 1, station 2, station 3, station 4. So after ng 6 minutes, wait lang, wag nyo muna start mo muna ng 6, wala pa. Ayan, punta na po kayo. So, start na po tayo ng 6 minutes per station. So go na po mga kapatid. Saan yung 3? Yun yung 3. So, punta na po. Ito yung station 1, station 2. Tayo na po ay mag-start na. Time check, we are 3:17 p.m. Okay, go na po. Ayan po. So, meron lang tayong limited na Manila paper, ha? So, meron tayong quadrant 1, 2, and 3, and 4. So, limit lang po natin sa kung ano yung kaya nating malagay. So, dito lang po, kayo, group, so, dito lang kayo. Okay, dun sa limit lang natin yung sa Manila paper. Siyempre, meron lang tayong limited space. So, sa 1/4 lang kayo ng Manila paper maglagay. Ayun lang.
Enjoy po mga kapatid. Yan, ulit po natin ha. Ang Station 1 po, list 5 reasons why people lose spiritual fire. Station 2, list 5 habits to help you stay close to God personally. Eto, Station 3, medyo maano to. Create 2 outreach program. Untian nyo lang ha, ang space po natin. Okay, sa Station 4, ayan. So, 7 members lang ang need ko. Ano ba yung mga talent na pwede nating ilagay? And ano yung ministry? So mukha na pong marami, ay may mga nilalagay na po ang ating mga grupo, no? Ah. Okay. Ano kayang mailalagay ng group 2 sa kanilang station? Ano, okay pa kayo dyan sa station na 3? ah. O kunyari sa feeding program. Mga bata, ganon. Oy, limited space lang po tayo May sasagot pa po dyan. Baka mamaya. 2 lang po. Apo. Ayan, tama naman po yan. Medical mission, feeding program. Ano bang target yung mga tao dyan? Pwede namang ayan, isahan na lang. Meron na lang tayong 2 minutes and 39 seconds. Sa Station 4, kamusta naman sa Station 4? Mukhang marami silang talent. Ano to? Laugh? Tumawa. Naging comedian. For sad people. Sad boy. Pwede naman umulit ha. Kung yun ang talagang talent mo, okay lang yun. Ganon. Sige. Wala ba maglalagay dyan ng piano? kasi gusto ko na mag-recruit ng piano. Pianist naman. Ayan. So, time check, 1 minute and 35 seconds. Yan. Okay, tapos na ang group 1. Okay, sa group 2. Okay, tapos na rin sila. Ay, tapos na. Tapos na rin. Sa group 3 kaya, meron na lang tayo 48 seconds. Sige, kailan nangyayari yan? Schedule. Sunday. Ayan. Okay. Okay, pwede na tayo mag-start na tayo mag-move kahit may 30 seconds pa tayo. So, timer start po ulit tayo ng 6 minutes
6 minutes po ulit. Sige, mamaya na. Wag muna tayo mag-start. Papunta pa na sila. Start muna. Ayan. Okay, start na ng 6 minutes. Okay, ganun po ulit. So sa group 4, ano kayang nailagay nilang talents? Gusto ko yung laugh. Naku, sa group 3 ata parang lahat singing. Wala bang maglalaba ganon? Okay lang po kahit umulit tayo ng mga sagot, ganon. Pwede nyo ilagay yung cellphone, ganon. Cellphone. Oo. Daming temptation, TikTok pa lang eh. Ay, sorry po. Feeling ko yung Station 3 ang pinakamahirap. Dami ata. Ayan, may dalawa na. Jail. Pwede niyong paghiwalayin yung dalawang outreach program na gusto niyo. Tapos na kayo? Ay, wait lang. Oo, wait lang. Doon muna kayo. Ayan. So, mukhang mabilis ang group 1 sa pag-aayos. Pagtapos na po ang isang grupo, stay muna tayo sa isang lugar, no? O kaya pag-isipan na muna natin kung ano yung gagawin sa next station. Kasi feeling ko yung group 3 parang lahat singing. Ayaw niya bang magluto, ganun. Bakit? Ano yun? Talent naman yun. Nagluluto kayo pag BBX, di ba? O kaya pag mga outreach program. Lahat singing. Wala bang magpa-piano, ganun? O gitarist? Mukhang lahat singing. Walang may gusto mag-preach. Yan, time check po, 2 minutes and 21 seconds. Pag-isipan nyo na rin po kung ano yung best station nyo po at yung mga representative mamaya. Okay na po. Ay, si group 3 na lang talaga ang di pa natatapos. Okay, may minutes. Ay, ganun ba? Okay, stop na po tayo sa timer. Tapos na po ba tayo dyan sa groups sa station 2? Ay, hindi pa. Hindi pa pala sila tapos. Sige, bigyan pa natin ng time.
Okay, okay. Next station na po. Mukhang mabibilis ang mga tao ngayon. Start po ulit tayo ng timer. 6 minutes po. Thank you. Ayan. So, nag-start na po ang lahat sa mga stations nila. Paalala lang sa Station 3, pwede pong magkahiwalay ang outreach program. So, iba yung activity name, iba yung target people, schedule, ganun. So, balak ko po mag-interview ng mga iba't ibang tao. Nasaan? Nako, mukhang may galit ang mga nasa group 3. Gadget. Gadget pa lang. Mga nanay talaga. Okay, sige na. Pwede tampururot? Ano yun? Uy, paki-explain ng tampururot. Ano? Matampu. Pwede namang matampuhin na lang kaysa naman tampururot yung... Okay. So, dito sa group 1, nakikita ko sa station 1, neglect of personal devotional life. Ang ganda naman nun. Sa group 4, oh, church misunderstanding. Ang ganda. Sa station 2, mukhang marami ako nakikitang read Bible and praying daily. Always yung read Bible and yung praying. Ito talaga sa Station 3 ata yung pinakamaraming brainstorming. Ano yung mga outreach program ang naiisip kaya ng mga kapatid natin? Oh, sa group 3, ay sa group 1, pinaghiwalay nila yung activity name pati target. May tokhang. Ayan. Para at least yung mga kapatid natin may alam na kung anong outreach program ang gagawin natin next time, no? Gusto kong may maglagay dito sa outreach program ng hiking. Oo, mission hike. Wala bang ganon? Pupunta tayo sa mga katutubo nating mga nasa bundok para mag-outreach program. At least may hiking na agad tapos outreach doon. Napakaganda nun. Ayan, sa Station 4, kamusta kaya ang ating mga talents? Puro singing talaga ang group 3. Oo, pwede naman ng sports. Ganon. Anong group niya? Anong group niya? Two. Wow, basketball. Tama naman. Oo, tama naman. Oo. Okay, pwede na mag-next na na station. Tapos na ba ang lahat? Parang meron na lang isang station doon. Pwede naman na mag-move kasi tapos na daw ang group 3. Okay, since kayo ang naunang natapos, group 3, mag-isip na kayo kung ano yung best station niya po. Best station, tapos kung ano yung commitment na gagawin nyo. Kasi meron na lang tayong 6 na buwan ngayong taon. So ano yung commitment nyo sa sarili nyo na gagawin nyo sa buong taong ito? Magpe-pray kayo, ganun.
Mag-outreach program kayo. Ganun. Isa lang po sa isang buong grupo. Ganon. Saka pili na kayo ng best na station ninyo po. Kasi yun ang i-explain nyo sa harapan, yung dalawang representative. Okay, start ulit tayo ng 6 minutes kasi nag-start na sila. Ito, last na 6 minutes na po. Hello po, sa multimedia. Another 6 minutes po ulit. Another 6 minutes ulit. Oh, last na po itong 6 minutes. Okay, tapos na po ba mga kapatid? Meron na lang tayong Station 1 and Station 3, which is yung pinakamahirap, yung Station 3.
Okay, marami ako nakikita. So yung group 1, 2, 3, 4 nandito na. Puro singing, wala talagang piano. Wala talagang piano. Kasi inaasahan ko baka may mag-piano na dito, mag-step up na. Ay, bakit ako magtuturo? Ayan, tapos na sila. So dito naman sa Station 1, ang mga nakikita ko, puro school, puro work, ganon. Depression. Sana ating... Wow, bata ang nagsabi. Okay, ang gagawa... explain ko ulit yung dalawang representative. So, okay, tapos na rin naman. Ang gagawin po ng dalawang representative ay pipili po kayo, ay buong grupo muna, pipili po kayo ng best na station na gustong-gusto nyong i-explain dito. Tapos after nun, magsabi din kayo ng as a group or individual na parang commitment service ba, na gagawin nyo siya hanggang sa matapos ang taong ito. Kasi 6 months na po ang nakakatapos na tayo ng kalahating taon. So may kalahating taon na lang tayo. So, ayun. So pili po kayo ng dalawang representative. Okay, meron na daw ang group 3 kasi tatapos sila ng maaga. So yung group 1, group 2, and group 4, standby muna tayo. Oh, wait lang. Wait lang. Ayan, may dalawang representative na. So, try po natin ito kung buksan po natin. Ayan. So, pwede kayong pumunta sa station na yan para lang, or picturean. Okay. Ano ba ang pinaka-best station sa inyo? Station 2 po. Station 2. Ano bang meron sa Station 2? Yung, ano yun? Maging closer ka sa God. Paano ka maging close sa God? Paano daw maging close sa ating Panginoon? Yes. So ano bang mga nilagay niyo po? Ang nilagay namin yung mga pamamaraan. Pamamaraan upang maging mas malapit at maging close tayo, maging matibay ang relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-study o pagbabasa ng Biblia, Okay. pag-worship kasama ng family natin, tapos yung care group, visitation, then sa amin, women's ministry, ang aming singing, and then Sabbath worship. Okay. Nagagawa naman po ba siya currently? Yes. Yes. Parang ang tagal ng yes. 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 May paglunok. Yes. Yes. At saka hindi na namin, I mean, naman almost siguro nagagawa natin. Yes. At least doon. Ano pong sasabihin niyo po? Kasi sa Station 2, parang yung grupo namin, doon namin napapalago. Kasi lalago ka as a group, hindi personally lang na lalago ka. Pati yung grupo mo na isasama mo sa paglago. Kasi nga, during practice, tapos during kakanta na kami, parang naano namin na nagiging mas malakas kami kasi mas marami, mas malakas. Mas marami, mas pinakikita. Amen. Ay, nagiging proud ang ating ngayon. Sabi ni Sister Conching, salamat naman. Salamat naman. Okay, praise God po. Ay, wait lang. Ano yung next na katanong ko? Ano ba yung parang commitment nyo as a group? Kasi nga, kayo women's ministry. Ano yung commitment nyo pa na gagawin nyo sa mga next months pang natitira? Kami po kasi ay meron ng mga, sa next month na, may goal na kami na mga pupuntahan. Wow, hindi world na tour. Opo, meron na po. Kaya in 6 months na yan, meron na po talagang naka-schedule na. Okay, pagpapalago pa yung women's ministry niya sa iba't ibang mga churches. Mabuti hindi ko kayo pinaghiwa-hiwalay, no? At least, Women's Month ba ngayon? Hindi Women's Month Women's Emphasis, Women's Emphasis Day. So, in behalf po sa sa lahat ng mga women daw na nandito sa ating church. Ayan. Okay, sinong next?
Okay. O, may nag-volunteer. Si Group 4? Meron na kayo, Group 4? Ano ba? Kay Group 2, o sige, Group 2 daw. Ito ang mic. So, mga kabataan, since AY service to, maganda po ang mga kabataan ang pumupunta dito. So, ano po ang best station nyo po? Pinakamagandang station? Okay. Station 4. Station 4. Sabihin mo yung station, hindi yung ayun. Okay, Station 4. Ano bang meron sa Station 4? Talents po. Talents. So, anong nilagay mong talent? Basketball. Oh, wow. Oy, talent 'yun para sa sa mga gustong pumunta basketball. Kailan ka nagba-basketball? Nakasama ang mga mga ka-churchmate natin. Meron bang ganon? Opo, sa Sports Fest. Sport Fest. Every Sunday. Wala ba? Wala pa. So, magkakaroon yan. Bibigyan natin ng time yan na magkaroon po ng ministry ang ating church na magkaroon ng basketball, no? Tama po ba? So, tingnan natin sa mga next. Ano pang mga nilagay niyo mga talents? Yung first po, yung sa kanya po basketball. And next po yung sa akin singing. And next, Ate Gina is playing instrument, singing, sepak, and Sepak? opo, Kay- Sepak takraw. kay Okay. Jeremy po. And Singing. So, may dalawa akong nakita na bago, no? Puro singing kasi, which is good kasi lahat tayo mga talented sa singing. Daming talent. Ano yung dalawa? Sepak takraw saka playing instruments. So, Sister Gina, kamusta naman ang playing instruments? Okay naman. So, para ma-nurture natin, no, pwede natin gamitin sa church. So, yun. So, yun ang best station nyo. Ano naman yung commitment nyo as a group nyo para sa mga darating pang buwan? Since mga talent ang mga nilagay nyo dyan, ano yung commitment nyo na gagamitin nyo ba siya sa church natin o sa na lang? Basta talent lang, pang sayaw, gano'n. sa church po. Sa church. So maraming aasahan ko na kayo na makita sa sa pulpit singing gano'n. Sa mga Sports Fest, pwede po, kunyari po, sumali po kayo sa Sports Fest, like, yung sa mga area 1 to 5 po. Parang kayo po yung inaasahan na kayo po yung magpanalo para po manalo po yung area po na yun. Saka para magkaroon tayo ng interaction between churches. Napakaganda naman po 'yun. So thank you po Group 2. Sa Group 1, okay na kayo Group 1? Ayan, M2 Aimer. Okay na ba? Okay na. Okay. Ano yung gusto nyong station? Yung second station. Wait, parang ngayon lang kayo bumili ng station. Hindi naman halata, no? Yung second Pinag-usapan station. nyo ba ito? Wait, parang sabi ni sabi parang ayoko ng station 2. Okay, ano bang meron sa station 2? Bakit maganda? Anong nilagay nyo? Nilagay namin doon is prayer, tapos, ano pa? Personal communion, tapos Nababasa being mo? active Sa church sa church ministries, tsaka counting your blessings, ayan, being grateful, tsaka ano yung isa? Personal communion.
Oo, yun. Ayan, napakaganda naman po no sa mga natutunan mo sa sa MBC. Oo, sobrang napakaganda nun. I-apply dito personally and also sa church, no. So napakaganda ng mga sagot. So ano yung commitment nyo naman as a group or individual sa mga darating pang buwan? Hanggang sa matapos tong 2026. Ay, sige, Ayan. individual kayo. Favorite namin yung station kasi nalaman namin what works personally sa bawat miyembro, to like what draws us closer to God, right? So, ayun, we can use those strategies or kung ano mang habits that they have also in our personal lives, di ba? Na pwede namin ma-commit sa Panginoon. Like, simpleng pag-count ng blessings, being grateful for what we have. Ayun, it really draws us close. Ako, personally, nalalapit ako sa Diyos pag naalala ko lahat ng kabutihan niya sa buhay ko. Okay. Amer, baka may... The way I see it, yung station 1 and 2 are connected. Kasi Yes. yung isa yung problem and the Solution. second is the solution. Yes. So yun. Kung napapalayo tayo sa Panginoon, we are under spiritual attack. Let us commune with God. Kasi siya yung source natin, siya yung strength natin. Yes. By our own, wala tayong laban sa enemy. But God is our strength. Okay. Amen. So, thank you po, Sister Amer and Sister Jeremina, M2. So, last na po, si Group 4. Okay, last na po ito. So, si Sister Regen and Sister Nicole. Bakit kayo? Joke lang. So, ano yung best na station para sa inyo? 4. Ayaw niyo talaga ng 3. Joke lang. Anong station ba yun? 3. 3 pala. Kasi yun yung favorite ko talaga. Haba kasi nun dun kami nag-stop. Nawindang ata kayo sa 3. So, bakit 3? 3 kasi, puro yun program, anong magagawa namin. Anong ministry yung magagawa ng grupo namin. So, anong nilagay nyo? So, ano nga? So, yung dalawang nilagay namin ay first yung kaibigan. Ano na? Kaibigan. Oo, kaibigan. Alam ko nangyari na to eh. Oo, Wait lang. last year Ano daw. ulit yung ano? Uy, di ka Kaibigan. umattend. Kaibigan. Yan. Tapos, yung target audience daw yung mga friends ng mga Adventist youth. Ganun. Mm-mm. Tapos, yung action daw na gagawin ay seminar, counseling, and distribution of pamphlets para magkaroon sila ng idea. Love guidance. Yes, love guidance para alam nila kung paano daw mag-navigate through relationships. So more on counseling. Oo. From the word itself, kaibigan talaga eh. Kasi ibig-ibig na yan. Yes. Siyempre sa mga kabataan, ngayon yun talaga yung kabataan. studies, love, Yes. ganon. Next, yung schedule na nilagay namin, preferably daw Saturday or AY service, which is nangyari na din. So gusto nyo ba ulit ng second Inulit lang season? Sila yung nag-suggest nun, hindi ako. Second season. Sige, makakarating sa atin, sa ating Inulit. AY youth leader. Okay. So yun, next activity name is Sconnect. Tama? Ayan. Yung next activity namin, Connect. From the word itself, School Connect. Gusto ko yung gumawa witty, sila diba? ng sarili nilang term. Credits to... Grabe. Credits to Arens. Yes, Yan, kay this Aren. is Sconnect. Siya nagpangalan School nun. Connect. O ano bang meron sa Sconnect? Bakit Connect? Kasi we connect the students to God. Kumbaga, yes. di ba, kailangan pala natin ng may hidden agenda pala kayo. Uy, kamusta ka na? Malungkot ka? Alam mo, sabi ni Lord. ganun. Tapos, may ganun pala kami. mapapalapit May na sila i-form dito. kami na group. Yes. So, kaya, we connect the students to God. Kailan namin gagawin? Every after school. Kala mo talaga ginagawa. Pero, iko-commit. Di ba? Sabi mo, iko-commit. Tama naman. So, paano mong gagawin doon? Yung mga nandito ba sa church, pupunta doon sa school? Or Hindi, meron kasi di ba silang may isang Adventist grupo? na dun sa school. May Yeah, mga Adventist amicus, na. Oo, ganon. yan. Tapos yung mga non-Adventist, kaibiganin mo na kita. Yun. Tapos Yes. magsaka kami magpo-form. Napakaganda Para naman naka-disseminate. nun. Amicus ba tawag doon? Yes. Pero yes, Part ako ng amicus. amicus dati. Yes. Kaya- binago lang namin, Connect Connect naman. na. Siguro dito muna sa Invento church, eh. no, maganda din siya. So, okay na ba? Tapos na. So, okay. So, the next question is, ano yung commitment nyo as a group or individual sa mga darating pang buwan?
Napag-usapan ba yun? Napag-usapan ba natin yun? Hindi. Ngayon ko lang siguro sa group kasi, kasama po ako sa HIS. So, more on singing engagements po. Ayun. Ikaw naman, Sister Regine. Tinanong ko sila more on talaga sila sa school. So, doon din sila magkukomit. Hindi lang puro studies. May hidden agenda din sila na patago na maakay din sila. Kaya. Tama. Okay. So, thank you po, Group 4. Ilagay na lang po natin dito. Dito na lang yung mga And thank you po mga kapatid sa pag-participate sa ating munting group activity. So tama nga naman po no, na minsan napanghihinaan tayo sa ating spiritual life dahil nga sa marami nating nararanasan outside ng ating church, ang dami nating mga habits na mga hindi talaga align sa ating spiritual life, pero at least nakakapag-connect tayo, katulad sa Station 2, nakakapag-connect pa rin tayo through the form of our habits din na makapag-close tayo sa ating Panginoon. So, sabi nga sa Romans 12 verse 11, punta tayo dun sa slide. Multimedia. Brother Sam, ano ba? 2, 3, 4. Okay, next slide. Yan. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So, paalala po dito ay panatilihin nating mas maapoy ang ating mga spiritual fire po, no? Dapat hindi ito mawala, kundi patuloy na mag-alab sa pamamagitan ng paglilingkod at pagsunod sa Panginoong Diyos. So, thank you po mga kapatid sa pagsali at happy Sabbath po. Praise and praise to the Lord, the Father and Spirit and Son.
Sound check. Okay. Thank you so much. Good afternoon and happy Sabbath po mga kapatid. Happy Sabbath. Praise God po, no? We would like to thank God this wonderful afternoon kasi hindi lamang po mga kabataan ang kasama natin sa ating AY Fellowship, kundi kasama din natin yung ating mga young at hearts. So, ang ating pong lesson ngayong hapon, we are still at the Book of Revival ni Ellen G. White at nasa chapter 9 na po tayo. Ang title po ng lesson natin ngayong hapon ay... Ayan. Ang title po natin ay Safeguarding the New Experience. So, pag sinabi po nating safeguarding, ibig sabihin po ay pinoprotektahan. So, pinoprotektahan po natin ang ating mga makabagong karanasan. So, before we start this afternoon, I'm asking everyone to bow down our heads and let us pray. Tayo po ay manalangin. Our most gracious and kind, loving Heavenly Father, Lord, we praise you, Thou art, for this wonderful Sabbath afternoon na biniyaya niyo po sa amin that we are able to hear and ponder upon your words. Almighty God, as we read and understand these words, Lord, we ask na ma-explain niyo po sa amin ito ng simple and plain na maintindihan po namin, mahal na Panginoon. At the same time, we would also like to ask for your Holy Spirit and your heavenly wisdom to dwell upon us, O Lord. And may these words, Father, na galing po sa inyo ay magamit po namin habang kayo po ay aming inaantay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsagot po ng aming dalangin. This is all we ask. In Christ's name we pray. Amen. So, safeguarding the new experience. Gusto ko po kayong tanungin, mga kapatid. May mga makabagong karanasan po ba tayo na naranasan ngayong taon? Yes or no? Yes. So, itong mga karanasan po ba na ating naranasan, do we like it or not? It depends. 50-50. Parang 50-50 po tayo No? So, mostly sa atin, syempre panibagong taon, panibagong mga experiences na naman ang ating nararanasan. But the question is, spiritually speaking, may mga experiences po ba tayo in faith na mas dumagdag pa po yung ating pananampalataya sa Panginoon? Mas naging active po ba tayo sa church? Mas naging, let's say, mas naging closer tayo sa Panginoon. Yan. So, sabi po dito, yan. As I can see right now, may mga kabataan tayo, or kahit sa mga youth natin. Alam natin na in our religion, more likely mahilig talaga tayo sa youth campings. Tama po ba? Kung hindi campings, may mga banding. So, tatanungin ko, naka-attend na po ba kayo ng youth camp, week of prayer, or mga church programs na kung saan na-feel natin na mas malapit tayo sa Panginoon? Yes. Amen. We praise God, no? Kasi here in CAA, we really have that week of prayer. And then, nakikita ko din dito, mga kapatid, na active yung ating Pathfinders. Yan. So, nawa nga talaga mga kapatid, now, we really felt close to God sa pamamagitan ng mga activities na ito. Pero, hindi po maiiwasan, especially mga kids, mga kabataan, na sometimes, although nafe-feel natin yung, for example, galing tayo ng camping. So, nafe-feel po natin na parang, ay grabe, after camping, mga 2 days, 3 days, nafe-feel ko pa si God sa life ko. Yung parang, syempre fresh pa yung mga learnings, no? Parang nafe-feel ko na, ay, ayaw ko humiwalay sa Panginoon. Siguro mas nag-grow na yung faith ko. And then, darating yung temptations, struggles, distractions. Sometimes, anong nangyayari? Nung andun na tayo sa ladder number 3, babalik na naman tayo sa ladder number 1. Or sometimes, 0. Balik na naman sa
puno. Totoo po ba yon? Sometimes, no, kung nasa loob tayo ng church, parang feel na feel natin that we are really close to God. Pero pag nasa labas na nga, or pag dumaan na yung ilang araw, parang feel natin, parang napapalayo tayo. No? So, sabi dito mga kapatid, yaan. Ang revival, when we say revival po, it means muling pagkabuhay. Tama? Yan. So, we are spiritually live again, kung in Christian terms pa. So, nawala tayo sa Panginoon, and then bumalik na naman tayo again. Yon. Ganon siya. So, sabi niya dito, revival is wonderful. Subalit, mga kapatid, ano daw? Kung ang pinaka-importante po dito ay kung ano po ang ating ginagawa or gagawin after natin ma-revive. Nagpatuloy po ba tayo? O baka nag-stop muna saglit? Yan. Or baka nawala, which is wag naman sana, no? So, meron po tayong 3 puntos ngayong hapon at maikli lamang po ito. Kaya, I'm requesting everyone, no, na we listen kasi sobrang ikli lang po ng sermon natin. Okay. Ang unang punto po natin ay, sabi dito, revival, ang muling pagkabuhay is the beginning and not the finish. Hindi po ito ang katapusan. Sabi niya po dito, when God pours out His Holy Spirit, He changes our hearts. Tama? Nano-notice niyo po ba yung mga bagong binyagan, yung mga taong mahilig uminom or di kaya malayo talaga sila sa Panginoon, no? Yung may mga vices, may mga bisyo, o di kaya sabihin natin may mga past mistakes, no? Na medyo nakakapalayo sa kanila sa Panginoon. Once they pour out their hearts to God, nagbabasa ng Bible, i-dedicate nila yung buhay nila sa Panginoon, nababago po ang kanilang puso. At nakikita po natin yon sa kanilang buhay. Tama po ba? Nagugulat tayo yung grabe yung pagbabago nila, no? May mga experiences po kami before sa mga visitation namin sa jail ministry sa probinsya namin na ito yung mga records nila sa may kulungan. And then, after po nilang ma-release, parang ibang tao po sila. Yung paglabas po, hindi na sila yung parang naka-sleeveless, yung parang naka-polo shirt na sila, ang ayos ng pormahan nila, iba na humanalita. No? So, when God pours out His Holy Spirit sa atin, nagbabago po ang ating puso. Pero, mga kapatid, sabi dito, Satan does not stop working. Hindi po tumitigil si Satan. Bakit? He attacks us even more. Bakit niya tayo mas inaatake? It's because, mga kapatid, gusto niya pong sirain yung ating spiritual growth. Tama? Minsan parang joke, no? Yung feeling na nagsimba ka sa church, tapos paglabas mo ng church, may nakaalitan ka or di kaya na bad mood ka. No? Yung feeling na, Lord, Amen. Paglabas, di ba? Parang minsan, hindi ba iiwasan. Pero sabi nga dito, it's because the devil does not stop working because he wants to attack us. Gusto niya pong i-destroy yung pananampalataya natin. Sabi dito, ang buhay Kristiyano po natin ay hindi lamang siya sa emotional na experience natin. Yung nafe-feel natin na, Lord, I love you kasi ang ganda ng message ng speaker, ang ganda ng message ng kanta. But it is about, mga kapatid, choosing Jesus every single day. Kung kaya nga, every second, we do it. Kasi each time, no, the devil sends something talaga para mapalayo tayo sa Panginoon. Sabi nga nila na ang mga Christians daw, maraming problema. Tama po ba? Sabi nga nila, mga baliw daw ang mga Christians. It's because if we have problem, we would rather go to God and pray, talk to Him, no? Kesa sa magmukmok, tama? O yan, nagmumukmok, pero we would rather choose God. Tama po? And that's a good practice na gagawin natin. We choose God every single day. Onting problema, we kneel down and we pray.
Sabi dito in 1 Peter chapter 5 verse 8, ano po? Pwede po ba nating sabay na basahin? Let's read. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Naghahanap po siya ng pwede niyang kainin or maipalayo sa Panginoon. He is like a lion. So, nasa inyo na po yun mga kapatid kung gusto nyo maging pain. Yan. Next, point number 2. Ang ikalawang puntos po natin, medyo malapit na. Pangalawa, protect your relationship with God. Ngayong naka-receive ka na ng experience na feel mo na yung Panginoon sa buhay mo, ano pong sunod mong gagawin? Pangalawa po ay, protektahan nyo ang relationship na meron kayo sa Panginoon. Kasi kagaya ng battery ng cellphone, no? Kung hindi mo po yun i-charge, hindi po yun gagana. Tama po ba? Yes. Yes, mga kapatid? Amen. In the same way, ganun din po ang ating spiritual na buhay. No, mga bata, especially sa mga youth natin, the very minute that we walk away, papalayo sa Panginoon, is the very minute na nakikitaan ni Satan ng opportunity para pumasok sa buhay natin. Because he knows, he and his companions, no? They know that you are far from God. And yun yung very minute na mag-step in siya and will intervene into your life. And it just so depends sa inyo kung magpapadala kayo or hindi. Sabi niya dito, in the same way, we cannot stay spiritually strong unless we stay connected to Jesus. So anong gagawin natin lagi? We must stay connected to God. Yan. Now, paano natin isi-safeguard ang ating experiences? Paano natin poprotektahan? Simple lamang po. Meron tayo dito 4. Una, ano po yun? Pray every day. Sabi nila, more prayer, more power. Amen. Kasi ang prayer natin mga kapatid, like before, nung mga bata pa kami, hindi pa po gaanong naiintindihan yung essence ng panalangin, no? Yun lang naman, nakakausap ko lang naman yung Panginoon. O di kaya kasi tunuro ni Mama, ni Papa na mag-pray. Pero when you get old, doon nyo po nare-realize, no? Na hindi lang pala siya dahil nakakausap mo yung Panginoon, you are much closer sa Kanya. In a deeper state, mas nagiging relying tayo or mas nagiging dependent tayo sa Panginoon. When we pray to God every day, it's like calling God. Lord, may problem po ako. You know how amazing God is, mga kapatid, pag tayo po ay nananalangin? He answers our prayers. Although may ilang answers na siya, yes, no, maybe, or wait, di ba? Pero God never skips a prayer. He always answers our prayer. And the very time na pinakakailangan po natin siya, andyan ang Panginoon. So when we feel like papalayo tayo sa Kanya, what we do is, we pray every day. Next, mga kapatid, we read the Bible every day. Sino po nagbabasa ng Bible? Sige nga po, itaas ang kamay. 1, 2, 3. Mga kapatid, parang 10 lang. Yan, dapat po we read the Bible every day. Palagi po yan. Although, syempre, aminado tayo, no? Minsan, nasiskip. Pero, we should seek to read the Bible. Next is, attend church and fellowship regularly. Bakit po yun importante? During pandemic, sa bahay lang tayo nag-church. Alam niyo po yung lola ko during pandemic, kahit na, kasi kami parang 30 po kami katao sa isang bahay. Isang compound po kami sa probinsya. 3 pamilya, then 17 na mga apo.
Bilang panganay po, obligasyon ko yung every Sabat kakatok sa bawat pintuan. Oh, good morning! Happy Sabat! Open na natin yung TV. Open na yung TV mga kapatid, manunood na ng online worship. And then, may upuan po yan sa sala, nakahilera. Parang may mini church. Pero yung lola ko po, hindi maiiwasan. Siyempre, nasa loob ng bahay. Kahit naka-on yung TV na mag-worship, halaka, aayusin yung pinggan sa mesa, maghuhugas. O di kaya may makikita ang damit, o sige, walis. Ayan. No? So, iba talaga yung feeling na nasa loob tayo ng church kasi yung focus natin nasa center sa Panginoon. And then, iba din yung feeling na may fellowship po tayo. Tama? Yung mga care group natin, lumalabas tayo, nag-church visitation. Hindi lang po yung ibang tao yung napapataba yung puso or hindi lang sila yung natatouch, tayo din po. Tayo din pala, natatouch tayo when we reach out to those who are in need, to those na pinapatawag sa atin ng Panginoon. Next, especially sa mga youth, mga kabataan, stay away from influences that weaken your faith. May mga kaibigan tayo minsan na hindi mapipigilan, mas ilalayo tayo sa Panginoon kesa papalapitin. So, it's up to you kung ano pipiliin mo. Mas pipiliin mo bang mapalayo sa Panginoon? Or baka kaya mo naman silang dalhin with you to God. Yun, di ba? Masaya ang feeling na pag dumating si Jesus, when He comes in His second coming, kasama po natin ang ating mga friends, family, and loved ones sa langit. Yan. Next. Panghuli, mga kapatid. Anong sabi po dito? Okay, una, na-experience na natin. Pangalawa, pinotektahan. Pangatlo, ano po? Share what God has given you. I-share mo yung feeling na yun. Sabi niya in Matthew chapter 5 verse 16, basahin po natin. Matthew chapter 5 verse 16, let's read it. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Hi, when we become Christians, we become the light of the world. No? Kasi nga, when we read the Bible, God's Word is a lamp unto our feet. And therefore, we carry the light. Buhat-buhat po natin ang ilaw. At ang role po natin ay makita ng mga tao itong ilaw na ito. Anong sabi niya? The chapter says that God gives us light hindi para itago para sa sarili natin, but to share it with others. Parang unfair naman po siguro, no, na tayo lang yung makakapunta ng langit. Kita natin, libo-libo, milyong-milyong mga souls yung sinayang natin na, well, in fact, sana nakapag-share tayo, marami tayong naidala sa Panginoon. Sabi niya dito, the more we serve, the more God blesses us. Amen? Yes. Amen, mga kapatid. Kasi the more tayo na nagsisilbi sa Panginoon, the more niya po tayong binibless. Na notice niyo po ba na walang araw na hindi po tayo nagugutom? Because God blesses us. Mini-make sure niya na okay yung kalusugan natin so that we can serve Him. Mini-make sure niya na okay yung buhay natin kahit may mga problema. Na? All we need to do is, we should pray and talk to God kasi tutulungan niya din naman tayo. So, lastly, yan. Ang revival po ay hindi lamang yung feeling na na-touch ka dahil maganda yung message or kasi andun yung friend mo or sinabihan ka ng mga church members na, ay, grabe, may potential ka, ang galing mo naman kumanta, ang galing mo mag-sermon. No. Ang sabi po dito, the real revival is what? When we continue walking with Jesus after the program ends. Pagkatapos po kaya ng simba ng AY, tayo po ba ay napanatili po ba natin yung pananampalataya natin sa Panginoon? Matatag po ba?
Or baka pagkatapos ng simbahan, baka si Sister Jerlyn, iba na yung katauhan niya. Baka sa bahay baka sa bahay po may tinatago tayong sungay. Pero sa church, suot-suot natin yung halo natin. Yan. So sabi po dito, kung tatanungin po tayo ng Panginoon, sasabihin niya, Sister, brother, anak, will you protect the spiritual life I have given you? Or magpapatuloy ka ba sa pagsunod sa akin kahit walang may nakakakita? Ano po kayo yung sagot natin? It's up to you mga kapatid, no? But always remember that we should hold on to God. Sabi nga po dito, habang tayo po ay papalapit sa Panginoon araw-araw, papanatilihin niya pong matatag ang ating pananampalataya hanggang sa kanyang pagbalik. Nawa po mga kapatid, sa ikalawang pagbalik ng Panginoon, lahat po na nandito sa CAA Church at ang mga pamilya pong hindi natin kasama ay makita po natin sa bahay na ginawa niya para sa atin in that heavenly home. This is our prayer. Good afternoon and happy Sabbath. Magandang hapon muli mga kapatid. Maraming salamat sa magandang message nating na-receive ngayong hapon na ito, True Revival. At ngayon ay dadako po tayo sa ating tithes and offering. Bago tayo natin i-collect ang ating tithes and offering, magbabasa po tayo sa ating Bible na makikita sa Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ang aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Maaari na po natin kunin ang ating tithes and offering. Please stand. Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him. Hallelujah.
Let's pray po. Banal at makapangyarihang Ama namin sa langit, maraming salamat sa iyong pag-bless namin sa buong araw ng Sabat na ito. At kami po ay nakadako sa aming away program. At ngayon, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong basbasan, itong mga tithes and offering na binabalik po namin sa iyo, ang part na para sa iyong mga gagawain. Nawa, Panginoon, ito'y magamit para sa ikalalago na yung mga gawain, Panginoon, at makaabot para ng mga iba pang mga kaluluwa na madadala sa iyong paanan. I-bless mo ang aming mga pangangatawan, magkaroon ng kalakasan sa aming pagtatrabaho, ang mga negosyo, Panginoon, at lahat-lahat ng aming mga pinagkukunan, Panginoon, upang sa sunod na Sabado kami po'y balik ulit ng aming mga tithes and offering. Itong lahat aming pinapasalamatan at pinagdarasal sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So bago po tayo dumako sa tokens para sa mga highest sa Bible quiz, meron tayong announcement. So paki-flash po sa screen. Ayan po, meron po tayong nature walk next week po, June 27, Saturday, 3 to 5 p.m. sa AUP Amphitheater, Silang, Cavite. So tayo po ay aalis dito sa CA Church ng 1 p.m. at makakarating ng 2:30 p.m. sa AUP. So para po sa registration po, meron tayong physical copy, care of po ni Brother Jabel Realizan, or sa Google Forms po na makikita po sa ating GC. Siguro ipipin na lang po namin siya para mas makita po ng mga nasa online po. So, pwede po kayong lumapit mamaya kay Brother Jabel Realizan para po mabilang namin kung sino po yung mga gusto pong sumama at makasecure po sa mga sasakyan. Kasi meron po tayong mga provided na sasakyan papunta po doon. So, yun lamang po at happy Sabbath. Yan, happy Sabbath po sa ating lahat ulit mga kapatid. Hawak na namin ang resulta ng iyong Bible quiz kanina. And ilan yan, sister? 4 lang po ang nakakuha ng high score. Hindi perfect, kundi high score lang. So, ano-ano nga ba yung mga sagot sa Bible quiz kanina? So, sa unang tanong, sa unang tanong, nakabase po ito sa Genesis 18 verse 1 na tinatanong kung sino yung nag-appear kay Abraham sa plains of Mamre. Sinabi sa Genesis 18 verse 1 that the Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre. And for question number 2, nakabase ito sa Genesis 18 verse 14 na sinabi rin na next year, appointed time next year, and Sarah will have a son. And for question number 3, yan, ang sagot po dito is letter D. No? Makikita natin ito sa Genesis 18 verse 13 na sinabi, the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I am old? And for question number 4 naman po, ang sagot po dito is letter C na makikita natin sa Genesis 18 verse 20. 5. Sa question number 5 naman po, letter C ulit, na He would spare the city for the sake of 10 righteous people na makikita natin sa Genesis 18 verse 32. Next, sa question number 6 naman po, C ulit, they were struck with blindness na makikita sa Genesis 19 verse 11. And for question number 7, letter C ulit. So, 4 na C po yun na magkakasunod. No? Pero sa question number 7, makikita natin ito sa Genesis 19 verse 17. And for question number 8, letter B, gateway of the city na makikita sa Genesis 19 verse 1. And for question number 9 is letter A na makikita sa Genesis 19 verse 30. And for the last question, makikita ang sagot
na letter D sa Genesis 19 verse 37 to 38. So, sino-sino nga po ba yung nakakuha ng highest score? Ang atin po nakakuha ng highest score ay 4 lang. Isa na... 9 lang lahat. Wala po kasing naka-perfect. Puro 9 lang po. Etong 4 na to, sa number 1 lang nagkamali. Dito si Frank Tolentino. Almar Christian Realism. Almer ba yan? Punta po sa harapan yung mga to na Si Brother tinatawag. Ricky Kamay. Wala po ba sila dito? Nasaan sila? Bakit Tsaka parang ghost si project sila? Regen. Nawawala. Sino si Regen? Regen? Diyan muna po kayo kasi may picture taking po, di ba? Ayan. Dito muna kayo. Regen, si Frank, si Telmer, tsaka si Brother Ricky. Wait, yung mic mo hindi masyado. Gusto mo ba magpalit tayo? Lagay mo, ayan. Si Brother Ricky. Hindi, tutok mo yung mic. Ito na. Malis na? Okay. Silang 4 lang. 4 lang daw. So, ulitin natin kung sino-sino tong mga to. Si Regen, si Frank, Frank, si Telmer, tsaka si Brother Ricky. Sister Amer, pati si Brother Ricky Kamay. Wala. Umalis na So, daw. 3. Wow, nag-aral talaga. So, yan lamang po ang nakatanggap ng token. So, inaasahan ko po ulit na mag-take po ulit kayo next week sa ating Bible quiz. So, maraming salamat po. Yan lang po. Para po sa ating pagtatapos, tayong lahat po ay tumayo, awitin natin ang Closer to Thee, My Father Draw Me, hymn number 407. Closer to Thee, my Father, draw me. I long for Thine embrace. Closer within Thine arms enfold me. I seek a resting place. Closer with the cords of love, draw me to Thyself above. Closer, draw me to Thyself above. Closer to Thee, my Savior, draw me, nor let me leave Thee more. Fain would I feel Thine arms around me and count my wanderings o'er. Closer with the cords of love, draw me to Thyself above. Closer, draw me to Thyself above. Closer by Thy sweet Spirit, draw me till I am all like Thee. Quick and refine and wash and cleanse me till I am pure and free.
Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for the messages po na binigay niyo sa amin ngayong hapon. Lord, we lift back all the learnings, the praises, and glory and honor unto your name. May it be, Father, na constantly po kayo ay magre-remind sa amin na lumapit sa inyo palagi at mas i-grow pa po ang aming spiritual life. Thank you, Lord, for your messages, for your never-failing love. In Christ's name we pray. Amen.